Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our donors, partners, benefactors. Protect them, bless them for their loyalty, faithfulness, for their generosity to this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Bantay radio stations. Bless all our towers, modern equipments, frequencies, hookups. Bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network. Father, please bless all our staff, management, with Boss Daniel and the Board of Directors, with Ms. Ligaya and their businesses, with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, empower them, make them happy, and the closest people in my heart work with me at the back of the camera. Panalangin isang tanamahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim for more healing, miracles, blessings, abundance, prosperity, favors, surprises, open doors, privileges to come to each one of us right now. As I pray, Father, in Jesus' name, imong panalanginan ang tanan na nagsunod nining maong ministeryo diha sa telebisyon, sa radyo, sa internet o sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Panalangini ang tanan amahan na nagbudlay matag adlaw para sa imong kaymayaan. Father, in Jesus' mighty name, I claim for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and satisfied worries, all our sins. Father, please dissolve and please touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, pancreas, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, unknown diseases of our physical bodies. Please, Father, heal us one by one. Come, Holy Spirit, you are welcome. Touch us, heal us, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and bravery. Sa magagangil, maragangilis nga tanan, protect us. Jose Marascriba, Tamas de Aquinas, Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, San Vicente, San Roque, San Camilos, San John of the Cross, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty to God. Sa wakig Santa Ana, Dori Padua, Francis Assisi, Tony Abad, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Isidro Labrador, Chofilo Camumo, for si Patikpitong Paul Anthony, all saints brabos, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 8, 27 ngadto og 33. Ang pahayag ni Pedro may tungod kang Hesus. Unya sa Hesus ug ang iya mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao? Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Umingon pa gyud ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako, nangutana si Jesus kanila. Umitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas.
Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilong kang bisan kinsa may tungod kaniya. Unya gisugilda ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayong anak sa tao ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo ug man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa to kaadlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod diini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan bito patubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas, ang imong nahuna iya sa tao dili sa Dios. Today we are remembering Saint Pamphilus. According to biblical scholar, he was a biblical scholar and a devotee of the controversial theologian Origen. Kaya Origen usan is pinaka-brilliant na teologo pero controversial. Pamphilus spent 2 years in prison before beheaded as part of the Roman persecution of the faith. Ang iyang pagkabilanggo sud sa 2 ka tuig tungod lang sa iyang pagtuo ni Kristo. Nabilanggo siya, napriso siya. Pero it was not weakened, or his faith was not weakened by that incident for being a prisoner of his conviction. Tungod sa iyang pagtuo, paninindigan, panampalataya, paniniwala, he was jailed, pero his faith was not weakened. This reminds each one of us, whatever consequence for doing the good things, the right things every day, for whatever circumstance, most specifically negative circumstances in our day-to-day life, hopefully, like Pamphilus, it can't weaken each one of us. Dili unta na makapaluya sa matag usa kanato. Dili unta na maghatag nato og pagmahay ngano nga di maayo ang atong nasinati in spite sa maayo natong gibuhat diining kalibutan. 2 years in prison, then later on he was beheaded. Giputlan siyag ulo, and therefore Pamphilus was a martyr. Kasagaran nato atong pagtuo is okay sa panahon nga okay ang dagan sa atong kinabuhi. Kung nindot ang atong pamati, na mga grasya, na mga panalangin, na mga pabor, ang atong pagtuo is very strong. Pero some of us, banggaan galig mga pagsulay, troubles, banggaan gali og daghang mga unos, banggaan gani og daghan kaayo nga mga kalamidad sa kinabuhi, maluya, mawadagana. Why I know it? Because ako mismo as a human, as I am, ako sa nasinati many times. Pero kabalo mo, wa gilain tang bag-anan ning kalibutana. Keep moving, keep going. Because according to one of the authors of our power line, life must go on. Life goes on. Ingani ang kinabuhi. Saint Pamphilus, yampo mi, ikaw na bilanggo, wa matarog ang imong pagtuo, kapadayon kahangtod sa imong kamatayon. Kamintapod taliwala sa among mga gipangagiang mga sakit, problema, pagsulay, mga burdens deep inside sa among kasing-kasing, sa among gipas ang matag-adlaw. Tabangi mi, nga di mi kapanginaan ng loob, paniniwala, paninindigan,
that we will continue like you until the end of everything, until our last breath. Pray for our healing, miracles, conversion, enlightenment, prosperity, favors, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. The best things in life are not things. It's the people who make you feel loved and cared for. Ang pinakanindot ni ining kinabuhi dili mga butang, dili material things, or let's put into this reality, dili kwarta, dili bahandi, kundili tao, ang mga tao nga naghimo nimo, nga na-feel nimo nga importante ka, unya nagmahal ka tungod nila, nag-care ka para kanila, and you are cared also. Mauni ang importante ni ining kanibuhi, that you are cared, that you are loved, and you care to someone else. I'm always repeating this truth. Ako, financially, everyday nag-struggles gahapon ta. Although makita nato nga lahi na gid sa una ug karon, so to speak, tungod ni sa mga orchestrations Ginoo sa atong kinabuhi. Kay tingali reward sa akong pagbudlay, I'm preaching the gospel for almost 17 years already. Nya ako man nang-claim nga panalanginan ka, di kanya pasagdan. Naman as Deuteronomio 28, pag unahon nimo siya, providean ka. Pero di na mo'y akong gibasihan nga gibless ko sa Ginoo because of finances, because of many opportunities. Now, one of the things that I am very grateful to our Almighty God, real happenings in my life, because I have many people around me, many friends, genuine friends, masa kasakit og kalipay, miunong nining ubos ninyong alagad, ug kabalo mo kinsa na usa ka anak. Na-feel ako that there are people who love me, and you know what, I'm very thankful for the opportunity that I am also loving each one of you. I am caring your souls. I am caring for your status in life. This is the reason why I'm always praying for more blessing, abundance, prosperity, favors in favor of you for your individual life, because that's what I'm always praying for all of you, para sa imong kayuhan. Tungod kayang Diyos, Jeremiah 29:11, buwa gid sila ing interest not to harm you, not to hurt you, but to bless you, to prosper you, to give you a happy life, and most of all, a happy ending on this planet Earth. Manang pananako, I am blessed sa nagkadiyang mga tao sa kong palibot. And hopefully, kung wak man kay kwarta, wak kay bahandi, wak kay material things sa imong kinabuhi, pero karon aware ka na di na mao ang basihanan nga napagpala ka, na panalanginan ka, kundi lang mga tao sa imong palibot. Handa mo sabot nimo, magmahal nimo, mo care nimo, muamuman nimo, muunong nimo. Niya, ako nakakita na ko many times because of many avenues kung kinsa ang tinuod yun ng mga higala nato. Timan dili ka makakita higala sa panahong hayahay o nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Makakita kag tiyon ni higala panahog down ka, panahon ugwa na ka. Jamo, whatever nga na nimo, if it is gone, if it is lost, anha ka makakita tinuod nga mahigala sa imong kinabuhi. Ya, kita ko ana, kinsay mga tinuod nga mahigala nato, tungod sa daghan akong gipangagian nga mga kasakitan, mga pagsulay, tungod sa tong gibuhat para sa Ginoo, o mismo sud sa akong pamilya, as we journey on this planet Earth with Alma, ang daimig na agian, kita ko mga tao kinsay tinuod, kinsay piki. Mo nang ako
grateful ko sa malabaw makagagahom. Nadaghan kong mahigala kay sila, kamo, maong tinuod nga mga importante sa akong kinabuhi. One of the reasons, nagmahal mo, niya, nagmahal sad ko, diha ka ninyo. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, salamat ninyo. Rico Ranieses sa Udyong, Silingas, mga Galia. Animo subkanta guys, salamat kayo. For how many months, very faithful nga itong higala. Kaila ko ani, pero wagid siya magpaila in public. Thank you so much. In courtesy of Bibiliccionis. Grupo ng Bibiliccionis, grupos mga magyatagon, apil siya. Silingang Quezon, Vestibol, Vendors, pagpalain kayo dyan. Tay Manuel og nay Tiri Bantilan, kaubang Dunya Mildred tong kumari. Grupo ning Inahang Irene ug Agaw Chupi, grupos mga mangyatagon. People of Kindulman, if you want to help this ministry, approach Inahang Irene. You can find her every morning ug di galis simbahan Adoration Chapel. Doon lang Dumig Judith Galinato. Please do prayer sa mga anak ni Agaw Chupi sa giwang kay na ay mga gipangbati. Salamat Emmanuel, manager ni sa Gimbuas kong Indulman. Thank you. Pila ka tuig ni, di ni buwan na, pila ka tuig ni nagtabang nato. Kaubang Mildred. Thank you. Toral ba sisters, kinisad? Kuwa ko masayo, toral ba sisters like Tony Madira, usanis pinakadugay nga nagtabang nato. Since I am preaching the gospel for almost 9 years, 9 years na silang nagsunod-sunod og tabang sa atong programa. Unasa kong radio, adto sila. Toral ba sisters, Tony Madira and Samor, mga faithful givers ni, wa na sila muundang, dugay ra, believe me. Then Genuine Cebu Quality Sugbos Beef Frozen Product, soon to be open diha sa Eskinita Padong sa Roas Park. Inyo na inuna, inyo kumaring nursing diha. Usanis akong mga suod ng pamilya. Sa Kalusa Chicken Barbecue ang ilang main budiga sa ilang mga frozen foods. Dol ka Bilyong Motor Parts. Bilyong, thank you so much. Kim ad nilabanan tong higala sa Oroquita City bago mitabang nato. Pagpalain ka Abnil, pamilya ni parinting Robert Q. Labadan ug Bunga Ilaya. Then Daguplo Music Tutorial, pwede ba igsong jud magpa-tutor ko nimo piano, guitar, saxophone, violin. Ako hilig kog musika. But the problem is ang musika wa hilig sa kuha. Mura po na sa istoryahan ng mga laki daw hilig og babae, pero ang problema kay ang babae wa mahilig nila. O gini problema. Then Daguplo Watch Services, tanang klaseng repair mo repair sila. Then tanang scraps batteries, ana mo diya sa Triumph Public Market, fine. Akong higalang kinagapuhan, Junit Daguplo, iyang asawa si Kumaring Linya, anak ni Kusay Madira, negosyante sa Nislag Bugas karon, mga negosyante, natakda nining ubos ninyong alagad. Then, thank you Alan Tibid Sabilia, Biloy Saning Sidra Ulayer, Ubungay Laya Grupo Saning Paskabunok. Then, Bibi Willie Galgo of Naatang, thank you for joining us again. Grupong Leksyonis. Daboy Vincent Lido, salamat sa ligi nato. Lingang Crisons o Mimi. Then, natibidad sa unya, Rinaldo G. Galintis, kinihaligi nato. Silingan ning pari Robert or Herbert Laurenilias Kupa. Nakadto mi dito sa ila. Sister Joy, pagampo lagi mong ikabaos. Usa ni siya mga nag-finance. Kung ako nagaling i-deklarar nga haligi, meaning they are not sharing a little amount of money, but big amount in order we can survive in running this ministry. Mga haligi nato, thank you. Then, Anonymous of Gindulman, 2 times na siya nagtabang nato, pero di gid siya magpaila. Then, please pray for different givers sa naglaing mga dapit, na wa gid sila magpaila usab, ang uban wa pa nako makita, but they are working behind me. Kay matod nila ijawat di daw kulisdan, tinuog yun.
usas pinakalisod ilihok pagwa kay kwarta. In all your undertakings, maglisod ka. Pagwa kay finances. Ani mo sublubugon, thank you. Mimi sa to sa Faith, Rehino sa Pangdan. Mirvin Dutarot Aguilar, inahan sa kanyang tabang. Salamat kayo. Pagpalain kayo, I'm always praying for all of you. Kang Jamil, kang Milanie, Mills and Bril. O kang Tatay. Asterio Galido, thank you. Keep praying from Ma'am Rosel Nalusa. Sinage prayers, kaubang lukring o busy. Kumusta busy? Kumari busy. PG Brothers Agribit Supply, Junboy Marabil Budbud, mibalik og tabang nato sa Garcia. Another mibalik sa itong grupo, Tonyo Gina Bitangkor o Pangdan. Salamat, Sister Gina. Manuel Nakang, thank you. Eric Manaboy Bab Duero, Nona Berjalaba, San Barete Store, Tay Benjito Naklan. Thank you so much. Og Perio Dilig, once again, thank you. O Maria, Kagampang, I'm always praying for you. Keep praying for Naikura, Naipiyarangke, usas tong mga suod nga pamilya usab. 7 years me more or less nagpuyo sa balay nilang Naipiyarangke in Pangdan nya kung tugutas Ginoo pila ka mga simana gikan karon will be transferring to our own residence or property in courtesy ni Naikura Iko ug Tayili Bespring Ilimon. Tungod kay gitabangan man tanila nga maka-acquire tagamay nga property diri sa lungsod sa Hagna. Tingali gusto gyud ang uban nga diri ko mopuyo nya ang Ginoo gyud gustong diri ko. Tungod kay naaman ta diri gabase sa atong ministeryo. May mga bulanon makakita nako sa national television, magtawag, mag-text, tingala sila. Kung tagadis adaw ko nganong bulano ng akong background in ko tagahagna, and they are surprised nga na day bulanon nga nagwali using modern technology. Ikasagaran tuag Cebu, tuag Manila, and their preaching is transmitted to different places based on cities, but our ministry is based on province. Probinsyano, mura salidang probinsyano. Unang ni Pia, thank you so much. Pia Gramito, how are you? I'm always praying for you. Als Castores, I'm always praying for all of you also. Ubang Tay Peregrin, ug si kinsa mga nagpaampo ni ministeryo ay magkagool. Nagampo ko para kaninyo. Altia displays the following. We have pure tablia, floor coffee, cookies, tikisons, pans, Carolina. Pans Carolina, gibutas Altia. Niya itong mala ni Samig Jiri, yap niyog ampong atong mga trusted persons who work with me behind of our business. Iyampo sa di sila ninyo para mas dasig. Then yat bater na Dunis, beauty ni Dita atong Higala, who work with me also behind of our ministry, uban ni Mundo. Salamat. Natay mga religious items, nobinahan, then sarihan, akong libro available dito. Testingin ninyo, drop by mo dool sa Ilihan, dool sa tennis court, just to purchase tablia or my book. Try to read this book, very wonderful. Kaya ako ning gipatuag singot in writing, in praying, ako ning nasuwat just pagampo, just pagkumalandong, in meditating, ako ning nasuwat na formulates kong utok diyas mga pagampo nato. We have also litson manok, you're fall in love at first bite, muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo, bisayang manok. Usbonako, kami lamang ang pwedeng mulutog ulos, pato, paboy, uban pa, tungod yung atong equipment, makina atong gigamit, able to serve you. Pwede mo magpabook, kwaunin nyo 30 minutes before the hour nga inyong gikinanglan para lami gyud fresh. Wa may gidisplaying dili bagong luto. I would like to clarify, fresh chicken, fresh cooked litson, maura na atong giserve sa publiko. In courtesy of Cinderella Fresh Chicken also. Kami nag-supply nato everyday. Manang salamat sa mga nagpatunay, may salig, may tuo nato sa atong negosyo, may ato nang ibutangan og tanglad to make our litson manok nutritious. Bisan hassle pero
just to make our service best and kining gitawag og quality service, nato nang gibutangan og tanglad. Ako nang gipromote dili ko ubang negosyo, ako na nang negosyo di na i-promote. Gini tinud. Kaya daghan mo mga tao mingon, ngingiga ni mo brad no, negosyante naman ka. Pero kabaw ko majority ninyo nalipay ngano ang inyong magawali negosyante. Then our outreach and feeding will be done this coming February 24, Mahayag Mabini Bohol. Boss John Daniel invites all of you to be part of our coming event with the people of Mahayag Mabini. Daghan na kaimig na abot, na adto, na himamat kasi klaseng mga tao. Nya usaragi kumon nga ako mahinumduman ang ilang dagway nga di ma-describe tungod sa ilang kalipay. Ang among bitbiton paguli ang mga dagway na manlipayon nagmaya tungod sa atong efforts. Imagine na ninyo, nakapalipay ka. Sa law of eco, it will reflect to you. Kung nakapalipay ka, malipay po ka. Kung nakapasakit ka, masakitan po ka. You got me? Then, I would like to reiterate this. People, kamo mga San Miguel Cable subscribers, inyong bayad, kamong mga nag-donate ni ining maong ministeryo, in Silakaran Cruces Ministry, kamong mga nagpalit sa negosyo ni Boss John, sa Lagkaw Pudaos ba, sa Anda di Boracay, tapad ng Global 1, Global 2, thank you, tay Idil, og naitinay Tan, og Nay Fortunata, Francisco Gulde, sa inyong walay puas nga pagsuporta kanato. Usa ni saligi nato kining pamilyas mga tan sa Anda. Ubas mga magkanal Riwa, uban Nay Fortunata. Kining mga tan nagtabang nato every month. Di sad ginagmay dinagko kay haligi man nato. Mao ni sila ang akong mga backups, usas mga backups nga naglihok para di talisdan. Pero mas maayo og muapil mo para mas daghan, parang di gyud ko ma-stress. Right? Kay wa may thank you. Di man pwede maing ko, boss. Wa tay baranay na. Mangaut si Boss John siyang dalunggan. Nimin sa asa mo ko ibayad sa kuryente, asa man ko isweldos uban ako mga staff, asa man ko gastos maintenance. Kasi di pwede dig tangkiyon. Di pwede tangkiyon. Mao nang matagpalit ninyo sa negosyo nato, matagdonate ninyo, matagbayad ninyo sa San Miguel Cable, dako kay nag-impact in handling all our advocacies in running this business. Unya di apagi additional ato nang gikuha gamay nga percentage para sa mga kapuspalad. Less fortunate. According to Ate Minsi, less fortunate. Exodus 3:22, pag namoy abot, according to the Old Testament, ayaw kalimti, bahini ang mga kabus. Then, lastly, di ko pwede magsugod og alas 7 or kanang taas ang oras sa akong discussion sa gospel. Ngano, I told you this already, but some people question me, ngano kunong di ko magwalig taas. Tungod ni kay doon na tayo sa Light Ministry, CCTN. Ang akong walig ikasag na i-transmit na dito, i-transport or ipadala dito. Unyang akong oras sa satellite is only 30 to 40 minutes. Parang way putlanay ang wali, mao nang ako na lang gi-adjust ang akong oras sa pag-deliver sa ebanghelyo, sud lang sa 30 to 40 minutes. Para nga inigpada sa Cebu, kay ikat man putlon, then ipadaog Cebu para sa light broadcast, walay putlon, dili mabitin ang mga tao nga nagsulod nako sa satellite. Hopefully it is clear. Maog nay usas mga rasones ngano nga natay oras pila ka minuto sa katong wali, mao nang hopefully nakasabot mo. Uban ako Engineer Sandro Casinas, ang head sa technical department, tanang nag-tune in Robs Crygood, Sutibit, tanang Eskinita, Mercado, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel,
nagisgot ni may tungod sa pangutana ni Kristo kung kinsa siya. I know, each one of us experiences also nga nangutana ta kung kinsa ta according to other people. Kay, as human as we are, and take note, Jesus also was a human like us, except nga wa siya sala, Diyos siya. Kita ug si Kristo pareha nga tao, ang kalainan ra kay siya Diyos, pero sa feelings nga magutmon, muhilak, masakitan, nagian ng Kristo, magantos kagis Kristo. Gani, according to theology, one of the reasons of Christ why He volunteered to come down from heaven to this planet Earth in order that He can understand us. Although, technically speaking, He understands us, bisag pagwa siya magpakatao. But, as human as He was, that was His decision. According to many theologians, may ambak siya nining kalibutana para makasabot sa atong kahimtang. Mao nang si Kristo, mihilak, gigutom, nabalaka, tao gud siya, sama nato. Nya usas mga feeling sa tao, kini bitawng mangutana ka, kung unsay gisultis uban, may tungod sa imuha. Ako kasuway sa kuana, nya ila kong yagigan in slide cell, chismoso mga ba? Ha? Mutana magagunsay isultis mga tao may tungod sa imuha. Kasuway kuana, na makadungog ka nga negative ang gisultis mga tao, labi na sa una, unlike karon na most of the comments of the people, as far as I'm concerned to myself, pulos na gid maayo, ambot lag di babulatik. Ang usa jud sa pirmi na kong madungog in slap, ning gwapo kuno kag samot, brother. Asa ka na. I'm just kidding. Mao gani ni tabo, my dear people, sa matag usa kanato nga particular ta kung unsay gisultis mga tao about us. Si Kristo kasuway sa ana, ingon siya, unsay gisultis mga tao may tungod kanako. Unsay gisulti nila. Ingani ang akong logic. Kung ang mga tao misulti og negative toward you, unya di mo suod, wa mo magkuyog, they are not entitled to speak like that. Kabalo mo, kinsa ra entitled mo sulti og negative about you? Kanang imong gikuyog matag adlaw, kanang imong kauban sa pamilya, kanang kada adlaw nga imong nahimamat, nakaila, nakahibalag, nakaistorya, tungod kay the more nga maklose ta sa katao, maka-dig up ta sa iyang kalidad, makakita ta sa iyang weaknesses, loopholes, makakita ta sa iyang mga apan. Mao nang sa akong experience, na mga tao kusog kay mo komentaryo, batok nako. Bisag unsa na lang, nya nagwonder ko, why din knew me na di man misuod? Then I reflect, panahon gali nga emotionally down ko, wa ko lang himon maghilom, mag-reflect, magampo, mamalandong. If there is anyone in my life nga suod nako, kaila nako, kay mamat nako, gikahibalag nako, nga nag-atake nako, nag-backbite, nagapamalandong ko, murag wa ko kadumdum og naa. Although, kita sa kong mga weaknesses, kita sa kong kahuyangan, akong pagkatawanon, pero tingali, ilang girespeto na, kay pareha mambutang na yung mga weaknesses sa kinabuhi. Ang ako ba lang, ang entitled unta nga mudaot nako, supposedly, ang mga tao nga akong gikaymamat, gikasuod, kay kaila mas lang ako, akong kuyog. If there is anyone who is very close to me, then mo gawas sa publiko, mo speak against me, there is a great percentage nga tinuod ng iyang gisulti. There is a great possibility, big percentage nga tinuod ang iyang giyawit, pero galig di mo suod, niya mo sulti o negative about you, wa gina. Mao nang ilanan nako sa tao nga maayo og dili, kung ang iya galing suod kauban mao'y muunay niya og daot, muunay niya
og sultig di maayo, mo komentaryo na gali negatively, akong analogy ana, kanang tawhana nga gilibak, gibakbait, gi komentaryuhan, dako kayog percentage nga tinuod na. Kay kita good. Kuyo good. Pero galing outsiders na gani, mo komentaryo, di kayo ko ana mutuo. If I heard people nga nangomentaryo nya di suod tong iyang ikomentaryohan niya, di ko mutuo. Hearsay ra na. Iya ra nang una-una. Pero kung makadungog kog tao musulti nya suod sila nya iyang gisultian, either iyang gidaot ba or naapoy percentage nga tinuod na. Si Kristo nangutanag kinsa siya pero wa gid taoy negative about him. Pulos gud maadyo. Pulos gid tao nindot. Pero dili na nagnigar nga wa nay negative about Jesus Christ based on the commentaries of some people like Pharisees, his enemies during his time. Matthew 23 nga tigbarol ingnon niya si Kristo pangitaan lagbikil. John 7 yung sila si Kristo ay grado. Mark 6 si Kristo anak lag pobre panday niya. Luke 11 si Kristo giyawaan. See? Na may mga comments pero nindot kaayo ngano ang gihungit nga balita from outsiders, dili tong mga bidya about Jesus Christ. Katubang nag-umay-umay niya, nagbugal-bugal niya, nagpasipala niya, naghiwaan siya because he casted devils. Take note, ang mga disipulo ni Kristo, very protective kang Kristo. Ngano, ang ilang gisulti toward Jesus Christ ang maayo. Ug mauni ang akong logic nga kun ang imo galing baba puros positive ang mogawas, bisan patay mabuhi. Kita mog tawa na makapabuhi bisan patay tungod kay ang iyang baba maayo. Bisa katong butangan nga ang iyang baba is full of sugar-coated statements. It is not bad if you are just saying the truth. Na may uban nga maayo kay mo tabi pero bakak di ay panghambog na di tinuod. Pero may point is like this, kini magawa atong isulti either makapasakit ni or makapaalim ni. Muna Santiago 3 ang dila gamhanan, liman mo makapatay bisag way dugo. Ang dila gamitos pagday, gamitos pagtunglo, ingos Santiago. Inga naka-powerful ang atong dila. Inga naka-powerful ang atong baba. Mao na kung pulos positive ang mogawa sa mong baba, nindot pamation, maka-inspire. And one day God told my heart, yung sa Edsel, change the way you preach. Change your methodology. Change your approach. Kung tao pang Ginoo, isa sayang lang yung pag-eskwela, education niya. Di ka kamao gamit anang imong nakatunan when you were in college. Kay pag education gali imong kurso, akong kurso kay education man, teaching ang akong profession. Dagang methodology on how to teach, on how to handle your class, on how to deliver the subject matters. Apil na atong gitunan. Manang one day ginoming od sil usbar gud nang imong wali, usbar gud nang imong gisulti. Unya di lang sulod kong kasing-kasing na ko na nabati, gikan po nas pipila nako ka mga close friends, mingon sa brother. Kung si maayo kag usbo nimo imong style, ayaw iharas ng mga makasasaki mo samot na, mo rebuildi na, suko nimo na, di na ganan maminaw nimo. Na malandong ko ana, I heard that many times in ko, Lord, imo ning mensahe, mura maglisod, kay liman mo na anda na ko for how many years, sige ko pang komentaryo. Kay ganahan gyud ko makadungog og kanang komentaryo dito sa radio TV kanang atakiho ng makasasa, pakaawawan. Mao gani akong gusto unta. Kay do naman ko'y upat ka mga dreams sa kinabuhi, gusto ko maabogado, gusto ko ma-army bisag kuwang kog height, gusto ko mapari. Nya gusto gyud ko broadcasting kini bang nasa radio TV nya mga komentaryo. Ultimo kanang pinaka-ngilngig nga komentarista sa DYHP Cebu, Aton Rufil, amigo miyana, si Migtagbo dito si Sitiin.
sa didto pa ko nag-eskwela, nagwali sa live programming nato sa National Television, sing nagtagbo kanang sa programa sa sitiin nya tapad na ng seminaryo San Carlos. Si nagtagbo nya sige kadungog niya when I was young. Dugay naman na siya nga komentarista, gamay pa ko, wa pa ko sagna, kadungog na ko niya. Alisya pa ko. Mao tong sa akong kasing-kasing gusto ko mahimong ingani, mangomentaryo, mangduot, pakawawan, bugal-bugalan. Mo nang grabe nga akong adjustment. Pagdagas mga panahon nga dunay mga tao nga may advice ako nga usbang imong style, then one day God told my heart itself, change the way you preach, change the way you deliver the gospel, change your perspective, make it positive, constructive, motivate the people instead hurting them, harassing them. When talking about this, because this is in relation to what I am seeing. Si Kristo kabalo mo, hapit na siyang ilansang sa krus. In fact, He made this last, what we call, declaration of His coming passion on the cross, according to our gospel, ang ginamang disipulo, pantuson ko, dakpon ko, ihawon ko. Meaning, si Kristo, anong taima as a human, na nasay feeling of worry, anxieties, niya kining mga apostoles ni Kristo kamao tungod kay wala nila dagdagi ang burdens, ang heaviness sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Hinuon ilang gipakatawa si Kristo ingon ning mga disipulo. Listen to me, because we are trying to refresh the real scenario in front of you right now as we discuss the gospel. Ingon tong ubang mga tinun-an, magtutudlo ang uban mingon, ikaw si Elias, ikaw si Jeremiah, ikaw tong propeta sa una. You know what? Si Kristo, I know, He smiled or He laughed in front of them. He was happy hearing that. Tungod sa gitawag og mistaken identity sa legal term, mao nang uban gipusil abig mao di ay pagkapatay na mao pay pagmahay sa uban di man dito mao ilang target. That is what he called mistaken identity. Some people were mistaken in identifying the nature, the real personality of Jesus Christ. According to them, yung mga tinun-an ni Kristo, ikaw kuno si Jeremias, ikaw kuno ang propeta kaniadto, si Kristo nahimuot kay pulos positiba. Di ba kadungog ka nga namiingon nimong gwapo ka, gwapa ka, buutan ka, nindot ka, cute ka, sus pagkanindot paminawon kun ingana, pero galig makadungog ka nga gilibak ka, gidaot ka, bitsa ka, maot ka, maluya pug ka, kasuhay ka na. Ako happy ko everyday. Ngano? Tungod kay I heard many positive comments, kumbaga positive feedbacks from the people around me. Manang happy ko ngano, I am inspired everyday kay na may mga nindot kayo mga komentaryos mga tao. Si Kristo kabalo mo, ingana po diyang nasinati, He was inspired because of the inspirers. Kabalo mo kinsa inspirers ni Kristo, ang mga apostoles. Because one of the reasons of Christ, why He chose 12, Luke chapter 6, tungod kay si Kristo, tao, although Diyos, by nature, ang tao, mangita mga mga tao, to rely with, to be with, to lean on, to depend on, kasandigan, kaduulan, kasumbungan. Mawita na sa itong power line, ang pinakanindot nga bahandi nimo, mga tao sa imong kinabuhi, nga nagmahal nimo o gimahal nimo. Mao ni ang ako nakita, nga nag-formulate si Kristo grupo to be with Him. Unya nindot kayo ang iyang grupo, iyang asosasyon nga nakuha, except Judas at the end, who betrayed Him, who killed Him, ipatay siya pag traitor ni Judas. Kaya nga no, ang iyang mga gipili ang mga tao, pulos mga inspirers niya. At the same time, admirers pa niya, mga disipulo niya. Loyal niya, faithful niya. Nga no, wag gid gisulti nila ang mga bidya nga gisultis mga Pariseo, mga tao sa palibot. Ang ilang gisulti toward Christ pulos positive. Kung ingana lang unta ang atong attitude, nga pulos positive ang atong isultis ng baba, makatabang ka nga mga himatyon o pagbati nga luyang pagto, nawad aganang magpakabuhi, nawadan og bilis sa ilang pagkasila, maulian, ganahan. Kaya nga no, nakadungog sila
og positibo about them. Nga napadi sila bili, importante ba nilang kinabuhi, napadi ay lugar sa katiling bana to continue fighting, struggling. Kaya nakadungog sila mga tao, nga kamao, midasig nila, mi-inspire nila, mi-motivate nila, mi-encourage nila. I know you can differentiate sa unsa kung gibuhat kinadtog karon. Karon I know dagan kayo mga tao who are inspired for what I have done every day, inspiring you, motivating you, uplifting you, boosting you. Compare sa una, there were people nga nasakitan, mihilak, nadismaya because I spoke many heartening statements here while proclaiming the gospel. Because nagduko nga sakto to. But along the road of my journey, I realized, I found out, ingon dili. Kaya kini mong kalibutan na ingon si Mother Teresa, puno nag-hatred, pains, heavy loads, burdens, anxieties, worries. Ako nang naagian tanan. Ingon si Mother Teresa, mao ni puno sa kalibutan. Unya dagdagan pa nimo, pasakitan pa nimo. Mao bitaw nga akong prinsipyo, ang bata nga imong sige pasakitan di na matulid, maribilde na. Kay mutanom nag-hatred, ang hatred mo turok siyang galaman, mamunga na og panimalus. Mo na matingak kang nimo anak, huwag gugma, respeto nimo along the road of their journey as they grow up. Kaya di na maway pinaka-epektibong pamagi sa pagpatulid sa anak nga nabawg, gugma, dasiga, inspira, nga ang iyang kinabuhi na pa'y bili. Niya ako kabaw man ko, kamo nagantos mo kadadlaw na may problema, na sakit, na pagsulay, na gipasan, daghan kayong mga struggles, kinabuhi, adversities, different odds in life. Then, am I entitled to add you more burdens, to add more pains in your hearts? I don't think so that I am entitled. Because what I believe, entitled ko to help you aron mas mugaan ang inyong gipasan sulod ninyo. To uplift you, to boost you, to encourage you. Kay mao ni ang tinuod. You are not born on this planet Earth to hurt, but to inspire. Wa ka gipakatao sa kalibutan aron mo pasakit kundi aron mo lipay, mo inspire, mo dasig sa tao. Ug mao ni nga akong gi-practice sa akong kinabuhi every day as I go on day by day, wherever I go, whoever I meet, I'm trying to practice my real mission on this planet Earth. Nga wa ko lain nga ika-contribute nga ang sikinsang tao nga akong ikaisulti, ikahimamat, ikahibalag, ma-inspire, ganahan sa ilang kinabuhi, ganahan magpakabuhi pa, ganahan pa sila nga mopadayon pa tungod kay na-inspire sila. Ug mao ni nga akong nakita sa atong ebanghelyo na si Kristo down imusta na during this moment tungod kay hapit na siya is taral sa hukmanan, hapit na siya lansang sa krus. Ang iyang mga tinun-an minipay niya ang unsay gihungit sa mga tao nga maayo maoray ilang gisulti. Pero oftentimes di sad maayo nga imong pugnan ang unsay tinuod aron lang gyud di siya masakitan. Sulti because truth is painful. Pero kang Kristo manggod, wa manggod say apan, mo nang nunid nga daginuton patos mga tinun-an. Kang ilang pinaka-focus, positive nga info, feedbacks about Jesus Christ. Pero sa atong level, pag angayan gisultian siya og negative aron makaamgo in good manner and right conduct, dili harason kun sultian ba constructively, iwan-unwan ba nimo, sultian nimo. That is in the Gospel of Matthew. Tawag istoryaha, imamata, aron mag-settle down mo, kanya mo abot mo sa pulis. Right? It's good to say the truth, but in what they call good manner, in right way. Dili harason, di pasakitan, di singkahan, di pakaulawan. You got my point? Aron sa siya makaamgo. Pero ang akong pinaka-focus sa atong ebanghelyo, si Kristo nang utanag kinsa siya, nalipay siya kay pulse positive. Niya ang pinakanindot nga pangutana, ang iyang mga kuyog miingon, ikaw mao ang Mesiya. Peter said this, you are the Messiah, the Son of the living God. People, para nako
di na magmatter kung unsay isultis mga tao sa imuha. Ang importante ikaw nahibaw kag kinsa ka. Para ni Kristo ang gisultis ubang mga tao, okay. Shallow lang, taphaw lang para niya. Kay mao may ilang nakita, although they were mistaken in identifying Him, pero ang pinaka-big din ni Kristo, ang iyang mga kuyog kung tinud bang nakailas iya. Because in the part of Jesus Christ, it was a very frustrating reality. Nga sigis nagkuyog, kuyog! Unya ang iyang mga tinunan, wa di ay kailan niya tinuod, sakitan ka. Dugay mong kuyog unya, wa sa ilhi. Dugay silang kuyog unya, wa sila makasinati. Pero you know what? Jesus was happy hearing, knowing that His disciples knew who He was. And you know what? What the disciples of Christ committed to believe, for their conviction, for their faith toward Jesus Christ, na nakaila sila, kining senaryoha is highly recommended to each one of us. Nga kung ang mga tinunan ni Kristo, and Jesus was happy because He knew nga ang iya mga tinunan nakailas iya. Yung siya, bravo, Pedro, Simon, bulahan ka nakaila ka nako, kamo mga akong nga tinunan, bulahan mo nakaila mo nako, ingnon ta mo. Kung tao mailhan mo, pwedeng ma-discourage ka. Pwede po nga ganahan nung kaniya. Ngayon ka, wow, binako og banyaga ni buutan mo din, na in love ka, na crush ka, na-inspired ka. Pero napoy panahon, abi ni mo buutan niya, di ay, weak di ay, huyang di ay. Kabalo mo, my dear people, kung kita makailas Ginoo, di gyud ka ma-discourage sa Ginoo. Ganahan kas Ginoo. Ngano mga tinunan miunong hangtod sa ilang kamatayon because dinyo Jesus Christ. Ingnon ta mo, the more you know God, the more you love Him. The more nga imong mailhan ang Dios, the more nga ganahan ka. And one of the reasons why I love preaching, I love serving Him, because I know Him. Not absolutely, not totally, because Augustine of Hippo said, you cannot fathom the mystery of God. Even Paul said, Romans 11:33-34, you cannot fathom the fullness of God. Pero sa mga basic nga, what he called, understanding ni mo sa Ginoo, pag-ila ni mo sa Ginoo, nga siya buutan, mapasayloon, masinabuton, full of compassion, tasog pa ilog, tighatag og opportunities, privileges sa matag usa kanato, mao ni akong pag-ilas Ginoo. Wonderful God, miracle worker, He makes many marvelous works for us, in favor of us, day by day. Mao ni Diyos nga kung nailan. Mao nang ang mga apostoles, sa akong analogy, nagpakamatay sila uban ni Kristo, tungod kay kailas-las ilang gipakamatyan. Nya ikaw, ganahan ka magpakamatay sa di ka sigurado? Maura po nas kaminyon. Ganahan ka magminyong di ka sure? Ayaw na lang. Ganahan ka mugambol sa imong self, sa imong life, nya di ka sure nga mahal nimo ang tao? Ayaw na lang. Ayaw na lang pugsa. Ingani raman ka simple ang akong logic sa kinabuhi? Ayaw pugsa. Pag di ka sure. Pero kung sure ka, padayon. Kung di pa ko sure nga tama ni kung gibuhat, dugay ako ni undang. Pero kay bawa mo kung sakto ni. Ang importante lagi ikaw, kay baw ka, nasakto imong gibuhat, balag uban para nila, di mao. Kaya naman mga tao nga naingon, mali nang gibuhat ni Edsel, di na mao. Right? Pero nga ka, no? Nagwalig utas ebanghelyo, niya di na nun mao, di sakto, mali para sa uban. Pero ako, nauna na ako, di na importante, ang importante kay baw ko. Niya, mao na nindot na to. Na importante ang kabaw kas Diyos nga imong gialagaran, giilan, giwali, gisimba, gihimaya. Kaya ako nagtuo, the more nga imong nailang Ginoo, like Peter, like the disciples of Christ, the more you will continue believing, worshiping, serving Him, no matter what. The more nga ganahan ka mo padayon magkinaunsa ang dagan sa imong kinabuhi. Nining kalibutan nga imong gitumban. Kaya nakailago ka sa Ginoo nga imong gialagaran.
Lisod kaayo moalagad kas Ginoo nya di ka sure kung mauban ang Ginoo ang imong gilakaran. People, ang Dios nga akong giwali, ang Dios nga akong gilagaran, ang Dios nga puno sa gugma, puno sa pasaylo, puno sa pagsabot, kamao muhatag nimo og daghang mga chances alang sa imong pagbago. Mo ni Dios nga akong giwali. Ana ino damor nga makaila kaniya, damor nga muduol kaniya, damor nga imo siyang kluson suuron, damor nga ganahan ka makiguban niya day by day, ganahan ka magpakamatay sa iya. Murang Pedro mga apostoles, ilang gipakamatyan ang ilang nailhan nga Kristo. Nya si Kristo was happy. Why? Tungod kay nakahila ang mga disipulos iya. Anay no? If you know Him, God is happy. Kaya nakahila ka niya because God knows you. The problem is ikaw, if you know Him. Monang today I am encouraging all of you, know your God. Ilhang Ginoo ngay mong giwali, gilagaran, gisimba. Kung kanang Diyosa, mo ba ng Diyosa nga makadasig, tingali ang Diyos yung gilagaran, makapag-uol, kay hunaw nyo, maldito, ug di ka kasimba, silutan ka, ug makasa ka gamay, piktan ka, di ko, mutuwa na. Mali na. Sipyat ka gamay, may impyerno ka, mali na. Nga kun na kay mga himuong dautan, impyerno na jud ka, di ko, mutuwa na. Maka-impyerno na, pero ang Diyos manggudlahi. Ang impyerno, alang na ginaswa na chance, pero samtang buhi ka, tagaan kas Ginoo mga ways pamaagi, labi na pakiton ka siyang kayo gugma, aron nga hinay-hinay makalimot kas paghimog di mayo, nya makaila kaniya, nga bisan ingana ka mahal di kaniya, mao nang muundang kas imong gibuhat nga di tama tungod kay nakita nimo ang dakong gugma niya para sa imuha. What kind of God that you are believing? What kind of God that you are worshiping? Who is your God? Ang Diyos nga puno sa gugma o ang Diyos nga puno sa kasilag? Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, the source of miracles nga inyong ikinanglan. Ako magampo. Ngaunta ang atong baba puno sa inspiration, puno sa positive words, parang makadungog, ganahan magpakabuhi. Si Kristo naluya emotionally, kaya pinailansang pagkadungog niya sa mga tinunan, kabaw kumikatawa na siya, nalipay. Ug labos na nalipay siya, kaya nakailang mga tinunas niya. Niya ako, magampo, na inyong mailhang Ginoo nga inyong gilagaran, believe me, bamor nga makaila mo niya, ganahan mo magpakamatay sa iya. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprise, privileges, open doors to come down to each one of us. In Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliyas langit ng inahan, Mama Maria. Sa saman sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.